Salamat sa umagang ito. Kami po malakas at narito, Panginoon, nagpupuri, sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Dahil ang sabi mo po, chapter 4, verse 24 ng aklat ni Juan, na ikaw ang aming Diyos, na Espiritu, kaya dapat ka namin sambahin sa Espiritu at katotohanan. Buksan mo po ang aming mga puso, ang aming isipan, ang aming kabuuhan, Panginoon, upang sa ganun na Diyos, aming pong ma-absorb, Panginoon, ng may kagalakan ang iyong mga salita na siya naming pag-aaralan. Bigyan mo po kami ng mababang puso, bigyan mo po kami ng pakumbabang isipan, at handa kaming tumanggap, Panginoon, kung ano man po ang nais ninyong ipagawa sa amin. Salamat po sa pagtatagumpay mo sa amin sa loob ng linggo ito, at inaasahan pa po namin ang patuloy na pagtatagumpay dahil ikaw, Panginoon, ang aming kasama. Salamat po sa iyong kapangyarihan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maupo po tayo. Praise God. Magandang umaga. Sigurado kayo? Magandang umaga. Mukhang nakalmusal na ba tayo? Siyempre naman. Praise God. Kaya dapat meron tayong kalakasan, kagalakan, dahil tayo ay sinamahan ng Diyos. Okay, tuloy tayo sa ating tema for the month of February. Praise God. Ano yung tema natin ngayon? Be fruitful. Patuloy tayong magiging mabunga. Praise God. Lumalago. Di ba yung January, lalago tayo. At pagkatapos na lumago, dapat tayo magiging fruitful. Kasi yun ang gusto ng Diyos sa buhay natin. Yan. So, tingnan natin. Hawak kayo sa inyong mga cellphone, pero walang text. Buksan ninyo yung Bible. Kasi hindi na rin lang tayo mapipigilan dyan sa cellphone na yan. Lagyan nyo na ng mga Bible ang inyong cellphone. Libre naman po yan. Mag-install kayo ng Biblia, pwedeng Tagalog, pwedeng English, pwedeng Bisaya, pwedeng Ilocano, pwedeng Cebuano. Libre po yan kung ilalagay natin sa ating Bible. Para kung tayo po ay may mga panahon na tayo ay libre sa ating pag-travel araw-araw, pagkatapos kumain, di ba? Makabukas tayo ng Biblia at makapagbulay-bulay tayo ng salita ng ating Panginoon. Praise God. Buksan ninyo, ang sabi dito, verse 1. Gusto ko po makita ninyo yung pinakamahalagang word dito po sa verse 1. Ayan Praise God. Tingnan ninyo, ano yung unang salita na nabasa natin dyan? Blessed. Pinagpala. Wow. Kayo ba pinagpala ngayong umaga? God, mukhang hindi Hindi. Pinagpala tayo. Tandaan po natin, Sabi niya, tandaan natin, number 1 is blessed or pinagpala. Pinagpala ang mga taong, sino yung mga taong tinutukoy dito ni Haring David? Sabihin mo sa katabi mo, ikaw yun. Ayan. Lahat, sabay-sabay tayo yun. Ayan, di ba? Tayo yung mga pinagpapala. Purihin ng Diyos. Imagine mo yung Psalms o yung awit, mayroon po yung 150 chapter. Nabasa niyo ba yung Book of Psalms? 150 chapter. At ang pinakamaraming verses doon sa Psalms ay yung 119. 119 verses. Parang nasa 150 din, yung mga verses niya.
But gusto ko pong makita natin ang kahalagahan po ng salita ng Diyos sa buhay natin. Dito po sa lingkod ng Diyos, sa katauhan ni Haring David. No? Siya po isang hari na matagumpay. Tinawag po siya ng Panginoon na kaibigan. Alam niyo po, mga kapatid, ang pag-grow at ang pagkaroon ng fruitful ay hindi po natin ito makukuha sa sapilitan. O hindi po natin ito maabot o marating sa isang pinakamadaling pamamaraan. Ito po'y dinadaan sa isang tamang process o proseso. Praise God. Tingnan natin mabuti. Purihin ang Panginoon. Sabi niya, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. No? Tandaan natin yung dalawa. Mapalad, pinagpala, magiging mabunga, buhay ng isang Kristiyano kapag siya'y hindi nakikinig sa payo ng masama. Alam mo po sa mabuting balita Biblia, ang pagkasabi niya, mapalad ang taong hindi naakit. No, kasi ang masama nakakaakit yan. Mas madaling ma-absorb, mas madaling sa buhay natin, madaling makapasok ang masama sa buhay natin. So ito yung sabi ni Haring David. Tingnan natin mabuti. No? Hindi sumusunod sa halimbawa ng masama at hindi siya nakisama sa mga nangungutya. Yun bang bilang mga Kristiyano, malalaman natin ang isang tao na hindi pa tumatanggap sa Diyos. Diyan pa ba kayo? Praise God. Kapag ang isang tao hindi pa tumatanggap sa Panginoon, hindi pa niya na-receive ang Panginoon sa kanyang puso, sa kanyang buhay as a Lord and personal Savior, no? Sabi niya, ang kanyang mga pananalita ay masama. Ito yung sinabi ni Haring David. Hindi ito sinabi ni Pastor. Praise God. Mapalad ang taong hindi nakikinig. Ngayon, kung gusto mo talagang ikaw ay pagpapalain, kung gusto mo talagang ang buhay mo bilang isang Kristiyano ay magiging fruitful, Huwag mo silang pakinggan. Praise God. Ano po? Siguro napakasama naman bilang isang Kristiyano na makita tayo na nandoon sa sabungan. Meron bang Kristiyano pa rito nagsasabong? Wala naman. Siguro mas masama sa buhay ng isang Kristiyano na makita tayo na nakikitagay o tumutungga doon sa mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Siguro mas masama bilang isang Kristiyano na makita tayo na nandoon tayo sa isang umpukan at hawak natin yung baraha. Ano bang latest na laro ngayon? Tungit? Pusoy? Siguro mas masama bilang totoo at tunay na Kristiyano na ina-admit natin sa buhay natin na matagpuan tayo dun sa upuan ng mga nagbibinggo. No, yun ang dahilan, mga kapatid, kung bakit hindi blessed, hindi pinagpala, hindi malago, hindi bumubunga ang ating buhay bilang mga Kristiyano. Purihin ang Panginoon. So ano ang gagawin? Huwag natin pakinggan. Huwag tayo makihalo-bilo sa kanila. Tuwing pumupunta tayo sa mga taong yan, o sa mga kaibigan natin, meron tayong magandang layunin. Good purpose. Sabihin nga po natin, good purpose.
Di ba? Ano yung layunin natin? Hindi sa tayo ay makikiisa, hindi sa tayo makikisama sa kanila, kundi yung good purpose natin, no? How to become a Christian. O sila din ay magiging Kristiyano sa pamamagitan mo at ikaw ang gagamitin ng Diyos para sa kanila. Sabihin mo sa katabi mo, tama yun. Praise God. Paano ba mag-share ng salita ng Diyos? Paano ba i-deliver ang salita ng Panginoon? Oh, hindi mahirap eh. Sa mga kaklase mo, kung ikaw ay estudyante. Sa mga ka-office-mate mo, kung ikaw ay pumapasok sa opisina. Lahat, pwede natin i-deliver. Pwede natin ihatid. Pwede natin dalhin sa kanila ang salita ng Diyos. Napakahalaga natin sa mundong ito. Ano po? Bilang isang Kristiyano. Napakaliwanag ng ginamit ng Panginoon doon sa chapter 5 ng Mateo. Ano yung ginamit niya? Di ba mga simpleng bagay pero napakahalaga? Kayo asin ng sanlibutan. Kayo ilaw ng sanlibutan. Ganun ang buhay natin. Nakikita ba kayo ng isang Kristiyano namatay, inilibing? Oh, pagkatapos, katakot-takot ang pagpupuri na ginagawa. Wala. Praise God. Kasi tayo nag-aantay ng papuri mula sa itaas. Praise God. No? Halimbawa, ikaw ang good example bilang isang tunay na Kristiyano sa mga kaibigan mo, sa mga barkada mo, sa mga nakakausap mo. You are a good example. Na hindi man tayo nagpupursige, pero dahil sa mga sinasabi natin, dahil sa mga ginagawa natin, dahil sa mga pag-uugali natin, na-influensyahan itong mga taong ito. Praise God. Hindi siya nakikisangkot sa gawang masama. Ito pong verse 1. Ano po? Ito yung paunang salita ni Haring David. Mayroon pa po kasunod sa verse 3. Tingnan ninyo. Praise God. Pansinin po ninyo kapag ako nagtuturo, biblical. No? Kasi gusto ko po lahat tayo ay nagbabasa ng Bible. No? Pwede tayong mag-aral, kumuha ng mga libro, mag-aral tayo doon. Pero dapat, ang napakahalaga, sa ating pagsamba, sa ating paglapit sa Diyos, sa ating pagpupuri, sa ating pagbibigay, sa ating mga pag-uugali, dapat po, base, ito ay Biblia ang pinagmulan. Praise God. Ito po yung, no? Tandaan natin, yung una, ano sabi niya? Blessed. No? Verse 2, ito po yung sabi niya. Sa halip, di ba parang sinabi niya, i-separate mo ito. Ihiwalay mo. No? Nandito ka na eh. Kaya ginamit niya yung salitang sa halip. Para pag ang sinabi niya, lumayo ka dyan, dito ka. Kasi ang gusto ng Diyos na ikaw ay pagpapalain sa buhay kabataan mo, sa buhay may asawa, sa lahat ng bagay dito sa mundong ito. Nung tayo ay nagiging Kristiyano, isa lang ang layunin ng Diyos sa buhay mo. Ikaw ay Kanyang pagpapalain. Purihin ng Diyos. Ito sabi niya sa verse 2, sa halip, kasiyahan niya'y sumunod sa kautusan. No. Satisfaction. Pakisulat mo nga dyan. Satisfaction. May pag sinabi natin salitang satisfaction o sapat, ano, tama ba? No? No?
Ito po ay palaging nararanasan at nararamdaman natin. Halimbawa, pagkain. Praise God. Sino ba sa inyo palagi kumakain sa eat all you can? Diba? Dahil pagkain dyan. No, minsan may matabang, minsan may maalat, minsan may maasim. Diba? So, ito ay, ang salitang satisfaction, ay makukuha natin ito sa pamamagitan ng ating pagkain. Na kapag maabot mo, no, ang lasa ng iyong kinakain, masasabi mo sa sarili mo, wow! Sabihin nga po natin ngayong umaga, wow! Praise God. Diba? Naabot mo at naramdaman o naranasan mo ang pinakamasarap na nasa ng iyong kinakain. Now, satisfy or satisfaction. Sapat. Wala ka nang Amen. Praise God. Praise the Lord. Now, ginamit ko pong halimbawang ito kasi ito ang ating buhay araw-araw. Praise God. No? Satisfaction, pangalawa. First is blessed. Pangalawa is satisfy or satisfaction. Sabi niya sa verse 2, ang kanyang satisfaction, ang kanyang kasiyahan, ang kanyang kaligayahan ay saan? Praise God. Alam niyo po, ang mundo, napakababaw ng kanilang kaligayahan. Papayag ba kayo doon? Agree ba kayo? Na kayo mga Kristiyano, sasabihin sa iyo, ang babaw naman ng kaligayahan mo. Ano ito? May mga tao kuminsan pag kumain lang, okay na. Tapos kumain, dito sa mundong ito, walang satisfaction. But ang salita ng Diyos ay tuwiran, bukas, malinaw na tinuturo ito sa atin ng Holy Spirit. Saan natin hanapin ang ating kaligayahan? Ano ba yung sapat para sa iyo? Ano ba yung labis na pangangailangan mo na gusto mong mapunuan? Ano ba yung kulang sa buhay mo na gusto mong maibigay sa iyo? Hindi ba dito sa mundong ito walang satisfaction sa mundong ito? Walang sapat sa mundong ito. Kumain ka mamaya-maya. May problema ka na naman. Lalo pa yung mga taong may mga bisyo. Gugutom, kumain, kakain. Pag nabusog, may problema na naman. It means, walang satisfaction sa mundong ito. But ulitin ko, mga kapatid, mga kabataan, ano ang sabi niya sa verse 2? Sa halip, kasiyahan niya ay sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Ano po? Taas natin ng konti. Verse 3. Ayan. Di ba napakalinaw? Di niya sinabi rito magpagod ka araw at gabi. Yung araw gawin mo gabi at ang gabi gawin mo araw. Ang sinabi niya rito dapat nagme-meditate ka araw at gabi at hindi ba kahit pagugulungin mo yan, yun pa rin naman yun eh.
Why? Bakit sinasabi ko ito? Bakit itinuro ito ni Haring David? Ito ay kanyang buhay na karanasan. Mula pa sa kanyang pagkabata, hanggang siya isang nagiging magiting na sundalo ni Saul. Si Haring David sa kanyang buhay, 2 beses lamang niya maranasan ang kabiguan. Kasi sa mundong ito, walang perpekto. Walang perpekto. Nagkakamali tayo, nagkakasala tayo. Ngayon, kung maiksi yung ating pananaw at pag-iisip, bakit pa pinadala ng Panginoon si Jesus? Ang sabi rito, kapag tinanggap ko ang Panginoon, ako'y banal na. Hindi ho yan ang ibig sabihin. Kaya walang perpekto sa mundong ito, dahil baka ikaw ay magmamalaki. Baka magyabang ka, ay hindi ko na kailangan ng Panginoon. Kahit wala ng Panginoon, kaya ko nang gumawa. Kaya nga sabi ng Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, sabi niya, tayo na nga ligtas dahil sa biyaya at habag ng ating Panginoon. Ito'y hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa upang walang sinuman ang magmamayabang, magmamalaki. Kaya kailangan natin ng Diyos at ito ang turo ng Hari ng Israel. Ito ang turo at sinasabi ng salita ng Diyos. Kung gusto mo magiging matagumpay, kung gusto mo maging blessed, hindi lang ikaw ang magiging pagpapala, ang iyong mga susunod na henerasyon. Imagine po ninyo, nandito na po nakatayo ang church. Pagdating ng araw, mag-aasawa din naman kayo. Magkakaroon kayo ng kanya-kanyang pamilya. Magkakaroon kayo ng mga sarili-sariling mga anak. Di ba? Hindi ba napakaganda, napakaligaya, pagmasdan na tayo ay aalis sa mundong ito na alam natin ang ating mga susunod na henerasyon, mayroong lugar, mayroong church na magmumulat sa kanila, magtuturo sa kanila kung paano mamuhay na mayroong kabanalan at katuwiran. Purihin ang Diyos. Praise God. Nasaan ba ang ating enjoyment? Nasaan ba yung joy? Praise God. Itong mundo ito nagbibigay ng ibang joy. Iba yung happiness. Nakuha nyo? Ang joy ay hindi mabibigay ng mundo. Ang sulong maibibigay sa iyo ng Diyos ay happiness. Umating ka sa party. Inimbita ka sa birthday. Kasal. Lahat ng mga celebration sa mundong ito. Pero hindi sinasabi doon na kapag ikaw umaten, pumunta at makikisalamuha sa mga taong ito, ikaw ay magkaroon ng joy. Masaya ka. Tingnan niyo isang taong masaya. Tanungin mo, ano naramdaman mo? Tanungin mo siya, Brad, sister, galing ka pala doon sa kasal. Ano naramdaman mo? Ano naramdaman mo? Ang saya. Masaya. Amen? Amen. Ito ang katotohanan sa mundong ito. Ba't bilang mga Kristiyano, iba ang inaalok sa atin ng Diyos. Sabihin mo sa tabi mo, may inaalok sa iyo ang Panginoon. Hindi yun happiness. Yan ay kaligayahan. Ang kanyang kaligayahan
ay saan? Saan? Saan natin hanapin ang ating kaligayahan? Yung ating joy, saan natin hanapin? Hindi kay Sister Joyce, nagigitara. Saan? Sa Diyos. Sa Diyos. Sa Diyos mo hanapin ang iyong kaligayahan. At ito, nakatitiyak ka na iyong makakamtan. Ang kanyang kaligayahan ay sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Praise God. Alam nyo ba, ang bunga ng cellphone, palaging bad mood. Ang saya-saya mo, di ba? Pagkatapos makabasa ka ng mga hindi magagandang biglang praise God. Total nandiyan naman yan. Bakit hindi natin gamitin sa tama? Sabi mo sa katabi mo, itama mo. Hallelujah. Pag hindi mo tinama yan, ikaw tatamaan dyan. Purihin ng Diyos. Purihin ng Panginoon. No? So, sabi niya, tayo ay blessed people. Pangalawa is satisfy or satisfaction. No? Walang bayad to, mga kapatid. Libre to. Amen. Amen. Praise God. Bakit minsan libre na katotohanan naman, hindi natin ginagawa. Ang gusto natin yung libre. Nasa sayo yan. Hawak mo na ngayon yun. Huwag mo nang pakawalan. Huwag mo nang bitawan. Yakapin mo na, i-grab mo na lagi yan. Huwag mong ihiwalay sa iyong puso, sa iyong isip, sa buhay mo. Praise God. Dahil yun ang plano ng Diyos sa buhay mo. Ikaw ay magkaroon ng tunay na kaligayahan, satisfaction. Maraming mga pangako. Sabi ni isang Kristiyano nung kapanahon ko, pangalis, singer siya. Christian ang kanyang pangalan. Sabi niya, satisfaction, guaranteed. Satisfaction daw, garantisado. Walang mintis. Kapag nangako, ginagawa niya. Amen? Kapag sinasabi, gagawin niya. Hindi yan katulad ng mundo. Praise God. Ang mundo ay punong-puno ng kasinungalingan. Ang mundo ay punong-puno ng kasalanan. But pastor, sa totoo lang, nandito pa tayo sa mundo. Kaya ang sabi niya, humiwalay ka lumayo ka. Pag alam mong masama, pag alam mong hindi tama, huwag ka nang pumunta, huwag ka nang tumuloy. Kasi alam mo na ikaw ay mapupunta sa kasamaan. Praise God. Saan niya inalintulad? Verse 3. Kapag ikaw ay laging blessed, pinagpapala, puno-puno ang buhay mo, ang sabi ni Haring David, ang iyong katulad ay isang, verse 3, katulad niya ay isang, katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Praise God. Halimbawa, huwag kayo Kung ikaw kaya ay isang puno ng prutas, anong gusto mo? Mangga. Ano pa? Ubas. Sino pa? Sino gusto ng balingbing? Di ba? Praise God. Amen. Bakit nabanggit natin ito? Bakit nasabi natin? Dahil itong mga prutas na ito, ang kanilang bunga ay ubod ng
Praise God. Sabi ng iba, Pastor, ako na lang, santol. Sino gusto ng santol? Praise God. Sino gusto ng durian? Amen? Kaya dito wala siya binanggit kung ano uri at klase ng puno. Basta sabi niya kahoy. Kahoy. No? Ito mga kahoy na ito mga prutas, ito meron kanya-kanyang season. Sabi nga natin, season. Sa Tagalog, kanya-kanyang panahon. Amen. Alam niyo ba kung ano panahon na ngayon? Panahon ng mangga. Ayan, di ba? Praise God. Akala nyo ba yung mangga na kinakain natin yan, dito galing yan? Hindi. Saan galing? Sa Zambales, sa Bisaya, sa mga probinsya, dito lang yan dinadala. Nakita natin kung gaano kahirap mag-alaga ng mga prutas na ito para lamang tayo ay masiyahan. Pero ang katotohanan, mga kapatid, mga kabataan na sinasabi ng Diyos ay ganito. Makinig mabuti. Katulad niya ay isang punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gagawin, siya'y magtatagumpay. Wow! Ganun pala yung magiging resulta kapag ako'y laging nagbabasa. Lagi kong ina-absorb. Katulad ako ng isang puno na namumunga sa takdang panahon. There are bearing fruit. Punong-puno, hitik na hitik ng bunga ang punong ito dahil siya ay sagana saan? Sa dilig. Siya ay nakatayo. Ang kanyang pamumuhay ay pamumuhay ng isang taong matuwid. Ang kanyang pag-iisip, ang kanyang mga ginagawa ay gawain ng isang tunay na Kristiyano. Dahil siya ay sagana sa pagtuturo, siya ay sagana sa pagpaala-ala, siya ay sagana sa kapangyarihan ng Diyos. Siya ay laging niyayakap ng Holy Spirit at ang salita ng Diyos na kanyang binabasa, kanya itong ina-apply sa kanyang buhay. Kaya ang kanyang buhay ay nakatayo na matatag. Hindi lamang ito matatag, ito ay punong-puno at hitik na hitik ng bunga. Sa anong pamamaraan, mga kabataan, mga kapatid, lagi tayong nakatingin. Lagi tayong nagbabasa. Lagi tayong nag-meditate ng salita ng Diyos. Hallelujah! Gusto mo bang maging matalino? Ang karamihan ngayon, mga magulang, gusto nila ang kanilang mga anak ay magiging matalino. Kaya anong ginagawa? Kumukuha sila ng tutoral. Nagbabayad sila ng mahal. Praise God! Bakit nagagawa natin ito? Sa pamamaraan ng tao. Samantala ito'y pamamaraan ng Diyos. Napakabanayad. Napakaganda. Very smooth lamang kapag ginawa natin ang mga salitang ito at ito ay magre-rema sa puso natin. Gagawa ito sa isipan natin at kapag tayo ay inuutusan ng salita ng Diyos, tayo ay kanyang pagpapalain. Praise God. Meditate. Meditate. Ang tatay ni Joan, magaling yun magtanim. Hindi nga lang natuklasan doon sa amin. Kasi kanya lang eh. Pero pag sinabi mo, saan ba dito si June? Kilala yan. Magaling siya magtanim. Alam niyo ba, yung pinaka-the best na fertilizer niya sa kanyang pananim, alam niyo ba kung ano? Hindi niyo alam? Dapat malaman. Praise God. Alam niyo ba kung ano pinaka-the best na fertilizer?
Di nyo alam? O, sasabihin ko na sa inyo. Dumi ng kalabaw o dumi ng baka? Praise God. Imagine mo kung ano yung maproproduce ng dumi ng hayop doon sa isang pananim. Praise God. Ang tanong ay ganito. How much more kung ang ating buhay ay laging dinidilig, laging punong-puno, laging nakatayo, at doon sa lugar na kung saan ay nasa tabi ng agusan ng tubig. Dadami talaga ang bunga. Amen. Sabi mo sa katabi mo mula ngayon, dadami bunga mo. Hallelujah. Praise God. Di ba? Minsan, punta tayo sa church, tayo mag-isa. Lalabas tayo mag-isa. Walang bunga. Ngayon pa naman, summer. Napakarami ngayong bunga. Alam niyo kung anong bunga yon? Bungang araw. Praise God. Purihin ng Panginoon. Purihin ng Diyos. Pastor, dami kong bungang araw. Purihin ng Diyos. So, makita natin dito. No? Una, ikaw ay pagpalain niya. Pangalawa, satisfied. Sapat. Merong kanta eh. Nung kapanahonan ko, parang ang mawit nito ay Papuri 5. No? Sabi ng lyrics, biyaya niya'y sapat sa pangangailangan ng lahat. Pag-ibig niya'y wagas, kailan may di magwagas. Nakuha niyo? Hindi niyo nakuha kasi kapanahonan ko pa yun. Amen. Praise God. Purihin ang Diyos. Masagana. Okay, pupunta tayo sa panghuli. Kapatid, kabataan, piliin mo ang buhay. Huwag mo piliin ngayong linggo ang buhay na mayroong kasamang hatol. Piliin mo ang mabiyaya, mapagpala, matagumpay, masagana. Ano pa? Ano pa bang gusto mong gawin sa buhay mo? Praise God. Ito yung sabi niya sa verse 4. Yung conclusion dito, no? Una sabi niya, blessed. Pangalawa, satisfied. Pangatlo is meditating. Meditate. Ano pa? No, yung conclusion ay ganito. You can choice. Piliin mo ang pinakamabuti para sa iyo. No? Praise God. Piliin mo. Meron kang authority dyan, meron kang karapatan yan, meron kang kapangyarihan dyan. Kaya huwag kang papinggoy-pinggoy. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang papinggoy-pinggoy. Yan ay usapan na yan. Praise God. Sabi niya, ngayon kung gusto mo ng kabiguan, gusto mo ng kahirapan, gusto mo ng sakit, gusto mo ng karamdaman, gusto mo ng kawalang satisfaction, kawalang pagtatagumpay sa buhay, itong gawin mo. Verse 4, hindi gayon ang sino mang gumagawa ng masama. Masama. Sabihin mo sa katabi mo, pag alam mong masama, huwag mo nang gawin. Praise God. Imagine mo, ang halimbawa ng Panginoon sa taong tama ang ginagawa ay isang puno na nakatanim sa tabi ng batisan. At ito naman ang ginamit ng Panginoon sa chapter 4 na ang taong masama ay katulad ng, sabi niya, katulad ng ipa. Ipa. Hangin siya'y nagtatangay. Ang taong masama, walang sariling desisyon. Hindi nag-iisip.
Minsan, isip ng isip. Wala namang maisip. Sabi ng mga matatanda, kain ng kain, payat. Tulog ng tulog. Yun kasi ang masama. Amen. Katulad siya ng isang, walang laman. Walang tamang direksyon. Walang pagpapasya. Yung bang sumasama na lang kuminsan sa agos. Hindi niya iniisip kung ano talaga yung kanyang gagawin. Ano ba siya? Sino ba siya sa harap ng Diyos? Sino ba? Ano ba ang ibinayad ng Panginoon para sa kanya? Walang laman. Kain ka ng kain kapag gutom ka, pag makanguya ka ng ipa, sasabit pa dito yan. Parang puwing. Di ba, napakaliit na bagay lang, pero ang sakit sa mata. Ang ipa, maliit na bagay lang, pero nakakawala ng gana. Yun ang masama. Sabi niya, wala sa sariling direksyon. Walang tiyak na patutunguhan. Hindi nag-iisip, walang plano. Yun ang ipa. Sabi niya, tulad ng ipa, hangin ang siyang nagtatangay. Verse 5. Tingnan niyo mabuti, verse 5. Sa araw ng paghukom, parusa niya ay nakalaan. Saan ka pupunta? Mga ngatuwiran pa ba tayo sa salita ng Diyos? Ano pa bang mga filosofiya ang ating dapat gawin? Aralin? Ano pa bang mga libro ang magbubukas sa ating isipan at puso? Sino-sino pa ba mga tao ang dapat magsakripisyo? Ano pa ba yung mga bagay na dapat nating gawin para lamang mabuksan ang ating isipan? Praise God, sa araw ng paghukom, parusa niya ay nakalaan. Walang patutunguhan ang masama. Ang tao, ang Kristiyano na walang direksyon sa buhay, walang patutunguhan. Saan siya pupunta? Judgment. Judgment. Ano yung judgment na ito? Parusa. Kapahamakan. Tayo din naman lahat ay i-judge ng Panginoon. Pero hindi ka nababasahan ng Panginoon. Ikaw ha, ayan o, itong ginagawa mo lahat o. Baka mamaya pagdating mo sa langit, hihingi ka pa. Ito bang ginawa ko yan? Lord, talaga bang ako yun? O ito, sabi ng Panginoon, tingnan mo mabuti, tingnan mo. Diba? Kuminsan kasi, itong mga masasamang ito, sila yung magaling mga tuwiran. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka na mga tuwiran. Trabaho ng masama yan. Praise God. Si Cain, si Abel, si Adan, si Eva, isa lang naman hinihingi ng Diyos sa kanila eh. Admit. Repent. Sabihin mo ang totoo na nagkasala ka. Walang narinig sa kanila. Sorry po, Lord. Wala eh. Gusto pa ba natin silang gayahin? Gusto mo pa ba dumami pa ng dumami ang kasamaan sa mundong ito? Dapat by this time, sa panahon mo, stop na. Tigilan mo na yan. Noon kung hindi na natigilan, ngayon pwede na. Bakit? Nasa sa atin ang Holy Spirit. Nasa puso natin. Nasa buhay natin. Nasa dulo lang ng ating mga labi ang Holy Spirit. Naiintindihan ka nun. Amen? Minsan kasi ang Holy Spirit parang nalintulad natin sa tao. Walang makakaintindi sa yung tao. Holy Spirit lang. Praise God. Purihin ang Panginoon. I-judge tayo ng Panginoon. Diba? Kumbaga sa expressway,
ang mga matuwid, mayroon yun silang bypass. Nakuha nyo? Praise God. No? Sa isang concert, no? Mayroon silang authority na hindi na dumaan sa gate. Mayroon silang sariling daanan. No? Ibig sabihin, ano na sila? Pasado na. Sabihin mo nga sa katabi mo, pasado ka na. Bakit pasado ka na? Sabi ng Romans chapter 8. Nasabi niya, Romans chapter 8 verse 1, kaya wala nang hatol ang sinumang nakipag-isa sa ating Panginoon. Wala na tayo sa ating dating buhay. Chapter 12 verse 1. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo, sabi ni Paul. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang buhay na handog sa ating Panginoon. Yun ang karapat-dapat na pagsamba ninyo para sa Kanya. Praise God. Kaya nga sinabi sa Biblia yung paghuhukom, paghahatol. Praise God. Para yung mga makasalanan ay matakot. Nakuha nyo? Mayroon judgment, mayroon paghahatol. Pero hindi na yan dapat mangyari sa atin. Ito yung pinto ng paghahatol. Dito tayo sa kabilaan daan. Bakit? Mayroon bang ibang daan? Mayroon bang ibang daan? Mayroon. Sabi ng Panginoon, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Walang sino mang makakarating sa Ama maliban sa ating Panginoon. Tinanggap mo na ba sa Jesus? Pagpapalain ka niya, tandaan mo yan. Sabihin mo sa katabi mo, tandaan mo yan. Pagpapalain ka ng Diyos. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Kaya nga mga kapatid, isang paalala uli, lagi tayong magbabad sa salita ng Diyos. Sabi ng awit, babad sa presensya mo. Babad sa iyong salita. Tulad na laging ang kailangan lang ay palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Ganun kabuti ang Diyos. Dami-dami nilang ginagawang paraan. Ito lang. Ito lang. Praise God. Pasado ka. Katanggap-tanggap ka. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, katanggap-tanggap ka. Dahil sa katanggap-tanggap tayo, wag nating gayahin ang masama. Kasi ang masama, ang kanyang katulad ay ipa. Praise God. Sasabihin sa iyo, ano ka bang Kristiyano ka? Para kang ipa. Walang direksyon. Walang patutunguhan. Natin mo si Marvin, pag magka-problema sa labas, dito tumutungo yan. Kasi alam na nandito ang buhay. Diba? Pag tumaba yan, alis dito yan. Pag pumayat, babalik na naman dito yan. Purihin ng Diyos. Okay, sabi ko na, pag bumalik ka pa uli dito, hindi na ka tatanggapin. Pero pag makita mo yung mukha niya, maawa ka eh. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Oh. Kasi ito si Marvin, naghahanap niya ng mga taong kakampi niya lagi. Kasi doon sa labas, lagi siyang inaapi, wala siyang kakampi, lagi siyang binubuli, laging pinagtatawanan. Pero dito, guwapong-guwapong dating yan. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Tuloy na tayo, baka mapunta pa sa iba. Hallelujah. Praise God. Nasabi niya, hindi gayon ng sino mang gumagawa ng masama. Ito'y tulad ng ipa. Hangin ay siyang tumatangay. Yan, verse 5. Sa araw ng paghukom, parusa niya ay nakalaan.
Ah, praise God. Saan ba tayo? Sa kaparusahan o sa buhay na walang hanggan? Ngayong umaga, hahayaan tayo ng Holy Spirit ng magdedesisyon. Gusto mo ba ngayong linggo maranasan mo ang full accomplishment? Na ang puso mo ay mapuno ng accomplishment. Magawa mo na may kagalakan ang lahat ng bagay. Dito sa mundong ito, walang madali. But kapag ang isang tao ay namumuhay bilang tunay na Kristiyano, kahit gaano kahirap ang mga bagay na kanyang ginagawa, makukuha niya pang kumaway ang kamay. Makukuha niyang ngumiti, umawit at sumayaw dahil kasama niya ang Holy Spirit. Praise God. Nakalaan sa kaparusahan. Ayan pa. No, meron pa isa. Siya'y hinihiwalay sa grupo ng mga banal. Praise God. Siya'y hinihiwalay, separate. Mayroon siya sariling buhay, mayroon siya sariling mundo, mayroon siya sariling pasya, mayroon siya sariling gawa, mayroon siya sariling salita, mayroon siya sariling lakad, sarili niya. Humihiwalay siya lagi. Yan ay gawain ng masama. Walang direksyon. Walang tamang patutunguhan ng kanyang buhay. Ito na, sa konklusyon na tayo. Verse 6. Sa taong matuwid, Amen. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo siya, tingnan mo. Tingnan mo. Tapos kindatan mo. Sabihin mo sa kanya, salamat kapatid. Natauhan tayo. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. No? Ito sa mga matuwid, tayo yon. Sabi niya rito, sa taong matuwid, si Yahweh ang pumapatnubay. Ngayon linggo, pangako sa atin ng Diyos. Pangako ng Panginoon. Praise God. No? Magtatagumpay ka. Pagpapalain ka ng Panginoon. Yung mga examination mo sa school, yung mga homework, yung mga mahihirap na bagay na hindi mo magawa, hindi mo kaya. Praise God. Idaing mo sa Diyos. Humingi ka ng tulong sa Panginoon at ikaw ay kanyang sasamahan. Praise God. Lagi ko nga kinakausap ni Brother Salde. Brad, kamusta yung trabaho? Kayang-kaya lang pas. Di ba? Pero alam ko yung trabaho nila doon mahirap. Pero dahil nasa sa kanya ang Holy Spirit. Amen. Amen. Nasa sa kanya ang kapangyarihan ng Diyos. Masasabi natin, successful. Tagumpay. Accomplish. Bakit nasabi ito? Dahil siya ay namumuhay na mayroong katuwiran. Sino nagsabi? Ang ating Panginoon sa katauhan ni Haring David. Ayan o, pagtatagumpay. Pagtatagumpay. Lagi mong isipin ito. Magtatagumpay ka ngayong linggo. Amen. Praise God. Magtatagumpay ka ngayong linggo. Magtatagumpay ako sa aking business. Magtatagumpay ako sa ginagawa ko. Mapagtagumpayan ko ang mga udyok, ang mga sinasabi, yung mga impluensya na masama. Mapagtagumpayan ko. Kasi ang sabi ng Biblia, sa tao doon na matuwid, siya ay magtatagumpay. Ayan. Ngunit, itong chapter 6 kasi, hinati yan. No? Ito yung conclusion hinati yan. Una, yung pagtatagumpay. At ang huling bahagi ay sabi dito, ngunit, kaya nga meron salitang ngunit Ngunit, ibig sabihin, pag sinabi nating heaven and earth, ano yung pagitan? Hindi sinabi heaven, earth.
si Kayla at si mama niya. Dito sa Bible, tingnan ninyo, hindi pinagsama ni Haring David ang pagtatagumpay at ang kabiguan. Sabi niya, ngunit ang taong masama, praise God. No, kaya isipin natin ngayong linggong ito na tayo ay lalakad sa biyaya ng Diyos. Tayo'y hahakbang, mag-iisip, magpaplano tayo na katuwiran na nanggagaling palagi sa patnubay ng Holy Spirit sa pamamagitan ng ating pagbabasa ng Kanyang mga salita. Ngunit ang taong masama, kapahamakan, ang kahahantungan. Wala na. Tapos na. Ang Psalms chapter 1, verse 1 hanggang 6. Ngayong umaga, isang katanungan. Katulad ka ba ng puno ng kahoy na laging nakababad sa sariwa, malamig, na batis o agos ng tubig? Ikaw ay mamumunga. Pero kapag hindi mo ginagawa ito, sabi ni David, katulad ka ng ipa. Yak na ikaw ay parurusahan. Hindi tayo tinawag ng Diyos. Hindi ka binayaran ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo para maparusahan lamang. Para mamuhay ng kalikuan. Binayaran ito ng Diyos. Ginawa ng Panginoon sa buhay mo, sa buhay natin lahat, para tayo ay magtamasa. Makarating sa isang buhay na mabiyaya at higit sa lahat, buhay na matagumpay. Salamat sa salita ng Diyos. Yumuko tayo at manalangin. Ama, salamat po sa umagang ito. Ipinakita mo sa amin ang kahalagahan, Panginoon, ng aming mga sarili. Pinakita mo, Panginoon, ang tunay na buhay namin bilang mga anak mo, Panginoon. Salamat sa liwanag ng salita mo. Salamat, Panginoon, na ginamit mo ang salita mo bilang pandilig, Panginoon, sa aming mga buhay. Karamihan, Panginoon, sa mga tao, hungkag, matigas, walang tumutubo. But Lord, salamat sa umagang ito dahil sa salita mo. Binuksan mo at hinayaan mong umagos, Panginoon, sa aming mga buhay, ang batis, Panginoon, na siyang magdidilig, Panginoon, sa aming buhay, upang ito'y maging matagumpay, upang ito'y magiging pagpapala, upang ito'y magiging kalakasan, at patuloy naming magamit, Panginoon, ang buhay na ito, patungo sa isang ganap, matuwid, at mabiyayang paglilingkod sa inyo. I-bless mo po, Panginoon, ang bawat isa ngayong umaga. You know, Lord, alam mo ang kanilang buhay. Alam mo ang aming sitwasyon. Alam mo ang aming kalagayan, Panginoon. Kaya buong pagsunod at pagpapakumbaba na may pagmamahal sa inyo, Panginoon, na gagawin namin, O Diyos, ang inyong nais at kalooban sa amin. Salamat, hindi kami hihiwalay sa mga salita mo. Hindi namin naalisin ito sa aming puso at isip. Dahil ito ang magdadala sa amin sa tunay at tiyak na pagtatagumpay, kagalakan at pagpapala. Salamat po, Panginoon. Isiniperate mo kami. Inilayo mo, Panginoon, ang aming isip at puso sa mga bagay sa mundong ito upang maranasan namin, O Diyos, ang tunay na kagalakan, ang tunay na pagpapala na hinatid mo, Panginoon, sa amin sa umagang ito dahil sa mga salita mo. Ang salita mo buhay, ang iyong salita maaasahan, ang iyong salita nagbibigay kalakasan, ang iyong salita ay nagbibigay ng layunin, ang iyong mga salita, Panginoon, ay nagpapagaling sa aming mga lupaypay at mahinang katawan. Salamat po, O Diyos, sa pagpapalang ito na aming naranasan. Sa linggong ito, lalakad kami sa pagtatagumpay.
Samahan mo kami, Panginoon. Kapag mayroon kang nakita sa aming mga landas at sa aming mga lakad na hindi tama at hindi maayos, sawayin mo kami, Panginoon. At hayaan mo na buong pagpapakumbaba at pagmamahal, Panginoon, na aming pong dadalhin, Panginoon, ang aming mga paa sa iyong katuwiran. Salamat po, Banal na Espiritu Santo, sa pag-ibig mo sa amin, sa pagmamahal mo sa amin. Salamat po, Ama, mga kapatid namin ngayon na wala. I-bless mo ang kanilang buhay. Sanda ko man sila ngayon, Panginoon, sa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga lugar na pinuntahan, Lord, i-bless mo ang kanilang buhay. Katulad ng pagpapahala na ginawa mo sa amin sa umagang ito. Salamat po, Diyos, purihin ka. Ito po ang aking dalangin na may pananampalataya at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, naming Panginoon, lahat ng anak ng Diyos magsabi ng malakas na amen. Praise God. Magandang umaga po, pagpalain kayo ng Panginoon.